Namamaang-maangang ka ba dyan? Hindi ba sumabi ka na sa mga tao? Alam namin kipagkasundo ka na sa babaeng mamamaslang ng halimaw upang pabagsakin ang ating angkan. Kaya huwag ka nang magsisinungaling dyan dahil tatapusin ko na ang buhay mo. Nyaw! Totoo man o hindi ang sinasabi mo sa akin ngayon? Sigaw ng Diablo ng mga pusa at mabilis na naman siyang umatake para tuluyan na niyang tapusin ang buhay ni Hector. Gawin mo na lang ang nais mo, Maria. Kasi kahit anong gawin kong pagpapaliwanag sa inyo ay hindi rin ninyo ako maiintindihan. Nabilog na talaga ni Saturnino ang mga pag-iisip ninyo. Kaya kailangan ko rin na ipagtanggol ang aking sarili para manatili akong buhay. Sagot naman ni Hector at muli niyang ginamit ang kanyang kapangyarihang doppelganger upang madali niyang matalo ang Diablo ng mga pusa. Subalit madali lang iyong natalo ni Maria nang walang kahirap-hirap. Dahil alam niya ang mga kahinaan ng mga ito at alam din niya kung sino ang totoong Hector dahil sa lakas ng kanyang pang-amoy. Hindi mo ako matatalo ng ganyang paraan, Hector. Bakit hindi mo ilabas ang totoo mong anyo at labanan mo ako ng seryoso upang maging maganda at pantay naman ang laban nating dalawa? Biglang sabat ng Diablo ng mga pusa habang tinitingnan niya ang dalawang doppelganger na dahan-dahang naglalaho sa kanyang paningin. Hindi ko na kailangang gawin yun, Maria. Alam mo ba kung bakit? Dahil sa anyo kong ito ay kayang-kaya na kitang tapusin. Kaya hindi na kailangang ilabas ko pa ang totoo kong anyo para tapusin ka lang. Nakangiting wika ni Hector. Subalit ang katotohanan ay natatakot siyang ilabas ang kanyang totoong anyo bilang isang lobo. Dahil sa bigla na lang sumasakit ang kanyang dibdib, dulot ng sumpa na inilagay sa kanya ng matandang babaylan. Kung ganon, ay huwag mo akong sisisihin kung mamamatay ka sa aking mga kamay nang walang kalaban-laban. Dati naming pinuno! Nyah! Muling sigaw ng Diablo ng mga pusa habang mabilis na siyang umatake patungo kay Hector. Gawin mo na lang ang nais mo, Maria. Ngunit alam mo naman na hindi ako ganoong kadaling tapusin. Sigaw din ni Hector habang sinasabayan niya ito sa pag-aatake. Dahil sa sobrang bilis ng kanilang mga pagkilos ay tila gumuguhit na parang kidlat ang kanilang salpukan. Dumadagundong din ang kanilang mga kamao sa tuwing lumalapat sa bawat katawan ng bawat isa dahil sa mga lakas nilang taglay. Halos hindi na rin matigil ang kanilang pag-atake dahil kapag nagkamali sila ng pagkilos ay sigurado iyon din ang kanilang magiging katapusan. Hanggang sa bigla na lang tinamaan ng matinding sipa si Hector sa tagiliran na nagdulot ng pagtilapon nito sa malayo. Kaya napangiti ang Diablo ng mga pusa dahil tinamaan niya ito ng solido at alam niya nagtamo ito ng matinding pinsala sa katawan nito. Subalit bigla na lang nang laki ang kanyang mga mata nang biglang may naramdaman siyang kirot sa kanyang batok. Kasabay noon ay biglang nagdilim ang kanyang paningin dahil naroroon na si Hector at inatake bigla ang kanyang batok na hindi niya namamalayan. Paano ka napunta dyan, Hector? Pabiglang tanong ng Diablo ng mga pusa kasi alam niyang tinamaan niya ito kanina ng solidong sipa. Kaya nga tumilapon ito sa malayo. Huwag mo nang alamin, Maria. Hindi pa sapat ang iyong bilis para talunin mo ko ng lubusan. Hindi niyo pa kasi talaga alam kung anong kakayahan kong taglay. Kaya nasasabi ninyo na mahina talaga ako at madali lang napabagsakin. Sagot naman ni Hector habang inaalalayan niya ito pababa para hindi ito bumagsak ng tuluyan sa sahig ng palasyo. Kasi nga wala siyang plano na patayin ito. At habang inalalayan naman niya ito pababa ay bumalik tanaw siya kung paano niya ito natalo kanina. Bago pa kasi tinamaan ng sipa si Hector ni Maria ay nakagawa na siya ng isa niyang doppelganger
At kasabay noon ay ang pag-teleport niya sa likuran ng Diablo ng mga pusa para hindi siya nito maramdaman na nandoon na siya sa likuran nito para madali lang niya itong mapatulog. At habang walang kaalam-alam naman ang Diablo ng mga pusa na ang doppelganger nito ang kanyang kinakalaban, na tinamaan ng matindi nitong sipa na may kasamang kapangyarihan, kaya nga tumilapon ito sa malayo. 3 Diablo na lang ang haharapin ko para mabawi ko na ang aking kaharian at pamumuno sa lahat ng mga Diablo. Wika ni Hector sa kanyang sarili habang nagpapatuloy siya sa kanyang paglalakad patungo sa ibang palapag ng palasyo. Subalit habang siya ay naglalakad ay bigla siyang nakarinig ng mahiwagang orasyon. Alam niya kung kaninong boses ang nagbibigkas ng mga salitang yon, kaya nagmamadali siyang tumakbo upang hindi niya marinig ang mga salitang lumalabas sa bunganga nito, dahil alam niya na may kaakibat iyong sumpa kapag pumasok iyon sa kanyang katawan. Dahil ang nagbibigkas ng mga sagradong salitang yon ay si Helen, ang makapangyarihang mangkukulam at ang Diablo ng mga ibon. Helen! Alam kong nandyan ka lang sa paligid. Lumabas ka na riyan at harapin mo ako. Hindi ko akalain na pati ikaw ay mauuto rin ni Saturnino sa gawa-gawa niya mga kasinungalingan tungkol sa akin. Sigaw ni Hector habang patuloy ang kanyang pagtakbo, dahil nararamdaman na niya na unti-unting namamanhid ang kanyang buong katawan dahil sa mga sagradong salita na pumasok sa kanyang buong katawan. Hanggang sa bigla na lang siyang nadapa dahil hindi na niya maigalaw ang kanyang 2 paa at dahan-dahan na ring nawawala ng lakas ang kanyang buong katawan dahil sa tuluyan ng nakapasok ang mga sagradong salita ni Helen sa kanyang buong katawan. Kaya hindi na siya makagalaw ng tuluyan, na tila ba nakatali na siya ng kadinang bakal. Hindi ako naniniwala sa sinasabi sa akin ni Saturnino na naging taksil ka sa ating samahan, Hector. Alam mo ba kung bakit sumama ako sa kanya? Dahil hindi mo man lang napansin ang pagmamahal at pagpapahalaga ko sa iyo. Lahat ng ginagawa ko sa iyo ay tila wala lang. Hindi mo man lang masuklian ang lahat ng sakripisyo kong ginagawa para sa iyo. Ang masakit pa ay umibig ka sa isang mortal na galit sa ating mga lahi. Iyon ang dahilan kaya dapat ka nang mamatay upang walang babaeng iibig sa iyo magpakailanman. Sigaw ng Diablo ng mga ibon habang lumilipad ito patungo kay Hector na tila lantang gulay na nakadapa sa sahig ng palasyo. Ang babaw naman ng rason mo, Helen. Papatayin mo ako dahil lang sa walang kwentang pagmamahal mo para sa akin na hindi ko masuklian. Helen, tandaan mo kahit kailan ay hindi ako iibig sa isang katulad mo. Mas lalong hindi ako papatol sa isang katulad mo. Dahil trinidor mo ko at pinagkanulo kay Saturnino para pabagsakin ang aking pamumuno sa inyong lahat. Sigaw ni Hector habang pinipilit niyang igalaw ang kanyang buong katawan para makawala sa sumpa na inilagay sa kanya ng Diablo ng mga ibon. Walang kwentang pagmamahal ba ang ginagawa ko para sa iyo, Hector? Ngayon ay mararamdaman mo kung gaano kasakit ang ginagawa mo sa akin. Sagot ng Diablo ng mga ibon habang walang humpay ang kanyang pag-iyak, dahil mas nasasaktan siya sa pinagsasabi sa kanya ni Hector ngayon na walang kwenta talaga ang pagmamahal niya rito. Kasi kahit kailan ay hindi siya iibigin ito. At habang dumadaloy ang kanyang mga luha sa kanyang mga mata, ay nagpaulan na siya ng kanyang balahibong kasing talas ng kutsilyo patungo kay Hector. Habang ito naman ay nakadapa sa sahig ng palasyo na hindi na makagalaw at hindi makalaban sa kanya. Kaya walang tigil siyang umaatake hanggang hindi siya nakukontento, dahil nais siyang ibuhos ang lahat ng kanyang galit dito kung paano siya nito binabasura, hanggang sa biglang may umatake sa kanya mula sa kanyang likuran. Pabagsakin ninyo ang Diablo ng mga ibon! Biglang sigaw ni Greta mula sa likuran nito.
Nagtatampalasan kayong lahat. Papaano kayo nakapasok rito? Sigaw din ng Diablo ng mga ibon habang sinasalag nito ang mga palaso na patungo sa kanya. Bakit kayo naririto? Umalis na kayo rito, babae. Hindi nyo alam kung gaano kalakas at makapangyarihan ang mga kauri kong mga Diablo. Umalis na kayo rito habang wala pa rito ang dalawang kauri ko. Umalis na kayo kung mahal pa ninyo ang inyong mga buhay. Sige na, umalis na kayo rito, pakiusap. Biglang sigaw rin ni Hector habang pinapaalis niya ang lahat ng mga mamamaslang ng mga halimaw, kasama na roon si Greta. Kasi alam niya na mamamatay lang silang lahat sa lugar na yon. Nandito kami para tulungan kang paslangin ang mga kauri mong mga Diablo. Kaya huwag ka nang maingay dyan dahil hindi kami magpapatalo sa kanila. Sagot naman ni Greta habang inilalabas niya ang kanyang tabak na may mga sagradong dasal ng kanyang yumaong lola na pangpaslang ng mga halimaw. Huwag mo akong patawanin, babae. Kaming mga Diablo ay papatayin ninyo? Isang biro lang ba ang pinagsasabi mo dyan? O nais lang ninyong magpakamatay talaga? Wika naman ng Diablo ng mga ibon habang nakatakip ang kanyang buong pakpak sa kanyang buong katawan upang hindi siya matamaan ng mga sandata ng mga mamamaslang ng halimaw na patuloy pa ring umaatake sa kanya. Pakiusap! Umalis na kayo rito! Muling sigaw ni Hector habang pilit pa rin niyang ginagalaw ang kanyang buong katawan para paalisin ang mga ito sa lugar na yon. Walang makakalabas dito ng buhay. Mga tampalasan kayong lahat. Ang tapang naman ninyong lahat para sa lakayan ng aking kaharian. Parang hinuhukay na ninyo ang inyong mga libingan nung pumasok kayo rito sa kaharian ko. Biglang sigaw ni Saturnino habang dahan-dahan siyang lumalabas sa portal ni Biason. Hindi na tayo mahihirapan na hanapin pa silang lahat, Pinono. Dahil sila na mismo ang lumapit sa atin para sila ay katayin. Ang kanilang mga katapangan ang nagpahamak sa kanila. Kaya mauubos na natin ang lahat ng mga mandirigma ng mga halimaw nang walang kahirap-hirap. Sambit naman ni Biason habang nakasunod ito sa likuran ni Saturnino. Kapag ginalaw ninyo silang lahat, ay hindi ako magdadalawang isip na wakasan na ang mga buhay ninyong tatlo. Seryosong tugon ni Hector habang unti-unti ninyang nagagalaw ang kanyang katawan, dulot ng sumpa ng Diablo ng mga ibon. Hoy, hoy! Dati naming pinuno, huwag kang masyadong magpapahalata riyan. Parang sinasabi mo na pinagkanulo mo na talaga kaming mga kalahi mo. Kaya siguro nararapat lang na palitan ka na talaga ni Saturnino sa pamumuno at kailangan ka na ring mamatay. Muling sambit ni Biason at agad niyang sinuntok ang mukha ni Hector ng ubod lakas na nagpabaon sa mukha nito sa sahig ng palasyo. Kapag nakawala ako rito, ikaw ang una kong papatayin, Biason. Tandaan mo yan. Seryosong wika ni Hector habang dumudugo ang kanyang ilong at bunganga dahil sa lakas ng pagkasuntok sa kanya ng Diablo ng mga kambing. Wow naman! Nanginginig ako sa takot. Dati naming pinuno. Nakangiting sagot ng Diablo ng mga kambing dahil alam niya na hindi ito makakawala sa sumpa na nailagay sa kanya ni Helen. Kaya patuloy lang siya sa pagsuntok sa mukha ni Hector. Atakihin ninyo ang Diablo ng mga kambing. Baka tuluyan niya niyang mapatay ang Diablo ng mga lobo. Biglang sigaw ni Greta dahil kitang-kita niya kung gaano kalalakas ang pinapakawalan nitong mga suntok sa mukha ni Hector. Balahibo ng kamatayan, kumalat ka at tuksain ang lahat ng aking mga kalaban. Balahibo ng kamatayan, kumalat ka at tuksain ang lahat ng aking mga kalaban. Sambit naman ng Diablo ng mga ibon. Kasabay noon ay ang paghiwalay ng kanyang mga balahibo sa kanyang katawan. At isa-isang pinapatay ang mga mamamaslang ng mga halimaw nang walang kahirap-hirap.
habang umaatake sila sa dyablo ng mga kambing. At habang patuloy ang pag-atake ni Helen sa kanila, ay halos hindi na makagalaw ang lahat ng mga naroroon na mga mamamaslang ng mga halimaw dahil tila may mga isip ang mga balahibo na lumulutang sa hangin. Dahil sila lang ang pinupunterya ng mga balahibo, kaya todo dipinsan nilang lahat upang hindi sila tamaan ng mga balahibong matatalas pa sa kutsilyo. Pumunta kayong lahat sa likuran ko para maprotektahan ko kayong lahat sa mga balahibong iyan. Biglang sigaw ni Greta habang nakataas ang kanyang kamay, kung saan nakasuot ang kanyang mahiwagang pulseras na nagliliwanag upang gumawa ng pananggalang para maprotektahan niya ang kanyang mga kasamahan. Halos nanlaki naman ang mga mata ni Helen nang masaksihan niya na nagliliyab ang kanyang mga balahibo sa tuwing lumalapat sa liwanag na ginawa ni Greta. Hindi siya makapaniwala na kayang daigin ng liwanag na yon ang kanyang matinding sandata na kayang humiwa ng matitigas na bato at bakal. Anong klaseng mahika ang ginagamit ng babaeng yan? Hindi ko akalain na may ganyang magpaliyab ng aking kapangyarihan ng ganoon lang kadali. Kahit wala naman itong ginagamit na mahiwagang salita. Pabiglang tanong ng dyablo ng mga ibon sa kanyang sarili habang patuloy pa rin ang kanyang pag-atake. Ang pulsiras ng makapangyarihang kirubin ang kanyang ginagamit. Kaya nitong salagin ang mga kapangyarihan ng mga dyablo. Kaya rin itong palakasin ang katawan ng may suot nito. Papaano kaya niya nakuha ang makapangyarihang pulsiras na yan? Wika naman ni Saturnino nang makita niyang pulsiras ni Greta na nagliliwanag habang nakataas ang kamay nito. Iyon pala ang dahilan kaya nawawala ng bisa ang aking kapangyarihan. Alam ko na rin ang dahilan kung bakit niya natalo si Hector. Subalit, hindi niya ako madadaig sa kanyang sandata. Sambit ni Helen at muli niyang ginamit ang kanyang kapangyarihang balahibo at nilagyan niya ito ng bagong orasyon. Doon na hindi na ito lumiliyab, bagkus ay sumasabog na ito na tila isang dinamita. Kaya napalood na si Greta sa sobrang lakas ng kapangyarihan ni Helen. Kaya mas lalong nagagalit si Hector dahil hindi talaga siya makagalaw at hindi niya matulungan ang babaeng nagpatibok ng kanyang puso at lihim niyang iniibig. Samantalang si Dungkoy naman ay tila nababaliw na rin sa sobrang galit na nakatingin sa kanila. Kasi wala siyang magawa kung hindi tingnan lang sila na pinapahirapan ng tatlong dyablo. Dahil sa naalala niya ay iyon din ang oras kung paano napaslang ni Saturnino si Greta at kung paano rin siya tinapos nito na hindi man lang nakalaban dahil sa sumpa ni Helen sa kanya. Tingnan mo, Helen, tingnan mo. Dahil sa'yo, wala akong nagawa para ipagtanggol ang babaeng pinakamamahal ko. Dahil din sa'yo, namatay ako na hindi man lang nakalaban. Sigaw ni Dungkoy sa dyablo ng mga ibon habang nakatingin din ito kung paano dahan-dahan na pinapatay ni Saturnino ang nakaraang buhay ni Hector at ni Greta. At habang nagwawala si Dungkoy sa lugar na yon na walang magawa para tulungan ang kanyang minamahal, ay biglang lumabas ang isang portal na animoy, ipo-ipo na hugis pabilog. Kasabay noon ay hinigop sila ni Helen pabalik sa kanilang panahon kung saan nagpapanggap siyang buang. Hector, patawarin mo ako dahil sa akin ay napaslang ka ni Saturnino. Subalit, huwag kang mag-alala dahil tutulungan kita ngayon na pagbagsakin ang pamumuno ni Saturnino. Sa panahong ito, kahit maging buhay ko pa ang maging kapalit, matpatawad mo lang ako. Wika ni Helen habang nakahawak siya sa kamay ni Dungkoy na wala pa ring malay nang makabalik sila sa kanilang panahon. Papatayin ko kayong lahat! Papatayin ko kayong lahat! Lalong-lalo ka na, Helen! Biglang sigaw ni Dungkoy habang siya ay natutulog pa rin. Nararamdaman pa rin kasi ni Dungkoy ang sobrang sakit ng pagkawala ng kanyang minamahal sa kamay ni Saturnino. Kaya kahit wala pa rin siyang malay,
ay naroroon pa rin ang kagustuhan niya na patayin si Saturnino at ang lahat ng mga Diablo na nagtraidor sa kanya. Lalong-lalo na si Helen, ang babaeng mangkukulam na naging dahilan kung bakit hindi siya nakalaban noong huling laban niya kay Saturnino. Sa kabilang banda naman ay nakarating na ang pangkat ng mga bangkilan sa kanilang baryo. Halos nakangiti naman ang matandang pinuno nila. Kasama nito ang kanyang asawa na sumalubong sa kanilang pagdating. Maligayang pagbabalik sa baryo natin, anak. Mabuti na lang at walang nangyaring masama sa inyo. Nakangiting wika ng matandang pinuno na kanya ring ama. Jobert, anak, kasama niyo na ba ang iyong kapatid na si Rafaela? Naluluhang tanong din ng matandang babae na ina rin ito. Ama, inang, kasama ko na po si Rafaela. Subalit huwag kayong mabibigla sa sinapit niya. Kasi nababalot siya ngayon sa isang sumpa ng isang makapangyarihang mangkukulam at ginawa siyang manok na panabong. Nakayukong tugon ni Jobert sa kanyang mga magulang. Pinuno, ito na po si Rafaela ngayon. Kailangan po niya ng tulong para maibalik po siya sa kanyang dating anyo. Sana po ay paniwalaan po ninyo ako kasi nararamdaman at naaamoy ko po sa kanya ang dugo ng bangkilan at sariwang dugo ni Rafaela. Sabat naman ang alagad ni Jobert nang nakayuko habang iniaabot nito ang manok ng panabong sa dalawang matanda. Ano ang nangyari sa'yo, anak? Bakit ka nagkaganyan? Anong ginawa nila sa'yo? Anak! Umiiyak na sambit ng matandang babae habang iniaabot nito ang manok na panabong sa kanyang harapan. Isa lang ang kakilala kong mangkukulam ang may kakayahan na gumawa ng ganyang sumpa. Si Helen, ang Diablo ng mga ibon. Kaya kailangan nating solusyonan ang bagay na ito para maibalik natin sa dati niyang anyo, si Rafaela. Sabat naman ng matandang lalaki habang naluluha siyang nakatitig sa kanyang anak na babae na nagkakaganoon. Ang pulseras ni Greta ang kasagutan sa bagay na iyan, pinuno. Kailangan nating makuha ang pulseras na iyon para maibalik siya sa dati niyang anyo. Iyon lang kasi ang may kakayahan na mag-alis at magtanggal ng sumpa ng Diablo na binibigay nila sa kanilang mga biktima. Biglang sabat naman ang kanilang manggagamot na dating kasamahan ni Greta sa pakikipaglaban. Saan naman namin matatagpuan ang pulseras ni Greta? Hindi ba si Greta lang din ang may kakayahang gumamit ng pulseras na yon? Wala na bang ibang paraan para gamutin ang kapatid ko para maibalik siya sa dati niyang anyo, manggagamot? Sabay-sabay na tanong ni Jobert sa manggagamot dahil nais talaga niya na maibalik sa dati nitong anyo ang kanyang kapatid na babae. Wala na talagang ibang paraan para maibalik siya sa dati niyang anyo kung hindi ang pulseras na iyon lang. Kung nais talaga ninyong ibalik siya sa dati niyang anyo, ay tumungo kayo sa kaharian ng mga diwata. Dahil sa huling balita ko, nandoon nakatago ang pulseras ni Greta. Pinabantayan nila iyon sa muling pagbabalik ni Greta para pabagsakin ang pamumuno ng lahat ng mga Diablo na naghahari sa ating lahat ngayon. Sagot naman ng dating kasamahan ni Greta na mamamaslang ng halimaw na ngayon ay isa ng manggagamot na mga bangkilan. Saan ko matatagpuan ang kaharian ng mga diwata? Tanong muli ni Jobert sa matandang manggagamot. Hindi ko rin alam kung saan ang saktong lugar na nakatayo ang kanilang kaharian. Kailangan lang ninyong makahanap ng isang diwata at kausapin ito kung saan ninyo matatagpuan ang kanilang kaharian. Iyon lang ang paraan para matagpuan ninyo ito. Muling sagot ng matandang manggagamot. Pinuno, bago natin makuha si Rafaela, ay may nakita akong isang diwata sa likuran ng tricycle. Siya ang makakatulong sa atin para matagpuan natin ang kanilang kaharian. Biglang sabat naman ang alagad ni Jobert dahil napansin din iyon ng binata habang nakabantay ito sa batang natutulog
sa loob ng tricycle.